Next slide is conclusion and evidence. Sa kabuuan, hindi sapat ang affidavit para magpatunay ng probable cause. Kahit marami ang nagsalita, kung walang independent evidence, mahina ang kaso. Ang affidavit ay hindi sapat na basihan para mag-file ng kaso. Sa report, binanggit na kahit hearsay ay pwedeng gamitin sa preliminary investigation, pero dapat ay may substantial basis na wala sa kasong ito. Ang assertions ay uncorroborated at ang mga affiant ay hindi nakakita ng material facts. Next slide, please. Public representation. Balik po tayo ron sa pag-label nila ng 18 Marines. Ipinakilala ang grupo bilang 18 Marines na parang may dagdag na integridad. Halimbawa, ginamit ang label nito sa media para palakasin ang kredibilidad ng grupo kahit hindi naman miyembro ay tunay na Marines. Sa report, lumabas na may Army Reservist at Civilian at sinama sa grupo ang popular narrative na Marine Honor Code ay hindi tugma sa actual na record. Katunayan, nakita na natin ang AFP at ang Marines naglabas na ng pahayag na huwag silang tawaging 18 Marines. At pag hindi po honorably discharged, hindi po makukonsidera na sila ay napabilang sa Marine Corps. Next slide, please. Next slide. Actual composition. Sa totoo lang, ilan lang ang honorably retired. Ang iba ay discharged o hindi talaga Marines. Halimbawa sa breakdown ng NBI, 3 lang ang honorably retired. 12 ang dishonorably discharged at may Army Reservist at Civilian. Karamihan pa po rito ay merong mga naging kaso at merong isa na merong pang patuloy na dinidinig na kaso. Ang popular narrative ng Marine Honor Code ay hindi tugma sa actual na record. Ang Philippine Marine Corps mismo ang nagsabing karamihan ay dishonorably discharged at maikli lamang ang serbisyo. Meron po rito 10 buwan lang na nagserbisyo sa Marine, nag-awol na po. At ang karagdagan po rito, para tawagin sila na Marines, matagal na po yung ibang wala sa Marine Service bago po na-recruit ng grupo po ni dating Congressman Saldico. Next slide, please. Effect of credibility. Nagkakaroon ng maling akala na lahat ay may mataas na integridad dahil sa titulo, kahit hindi naman totoo. Halimbawa, ang publiko ay naniniwala na ang grupo ay may marine values, pero may mga miyembro na may record ng misconduct o hindi naman tunay na Marines. Sa report mismo ng Philippine Marine Corps, ang nasabing karamihan ay dishonorably discharged at maikli lamang ang serbisyo. Ang invocation ng Marine Honor ay walang institutional basis sa grupo na ito. Next slide, please. Legal impact of title Marines. Sa korte, ebidensya ang malaga, hindi ang label o titulo. Kahit pa ex-Marine ang tawag, kung walang sapat na ebidensya, hindi ito magpapalakas ng kaso. Courts rely on evidence, not on labels. Sa report, binanggit na ang invocation ng Marine Honor ay walang institutional basis sa grupo. Ang Supreme Court ay nagsabi ng probative value ay nakasalalay sa personal knowledge, hindi sa titulo o sa label. Next slide, please. Independent recollection. Ang tunay na malakas na ebidensya ay galing sa sariling karanasan ng testigo. Halimbawa, kung ang testigo ay aktwal na nakakita at nakaranas ng cash delivery, mas malakas ang pahayag. Sa report, may ilang affiant na nagsabing nakita nila ang cash, pero karamihan ay umasa lamang sa kwento ng iba. Ang logistics ng operation ay corroborated, pero ang core allegation na cash ay laman ng maleta ay madalas na hearsay lamang. Next slide, please. Pinagsama-sama ang pahayag ng grupo sa isang affidavit. Halimbawa, may mga miyembro na hindi alam ang buong kwento, pero isinama ang kanilang pahayag sa collective narrative. Sa report mismo ng affiant ng nasabing hinalo-halo ang affidavit at binuo ng counsel na si Attorney Baligod, ang collective execution ay hindi nagko-convert ng hearsay sa personal knowledge.